Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, huli sinungaling. Nako, ebidensya nilabas na, PBBM bistado na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-like na rin po ang video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sama ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito na nga mga karibin natin, huli ang sinungaling. Nako, napakasinungaling mga kababayan. At ito nga, simulan po natin dito. 3 hours ago mga kababayan, mayroon pong post, no? Ang The Manila Times, yan mga karibin natin, no? Tacloban, Leyte. It was not, sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., it was not right to kill thousands of Filipinos to eradicate illegal drugs in the country. President Ferdinand Marcos Jr. said, no, Tuesday, the same day, former President Rodrigo Duterte faces crimes against humanity charges before the International Criminal Court. Yan mga kaubayan, no? So, what I'm trying to point out here mga kaubayan, yung sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr., no, na it was not right to kill thousands of Filipinos to eradicate illegal drugs, no? So, tama mga kaubayan. At yung iniimbestigahan rin ng ICC mga kaubayan ay na crimes against humanity na charges kay former President Duterte ay drug-related din po mga kababayan. Ibig sabihin, parang meron ka rin bilang isang presidente, di ba? You have the right to do something, no? Na mawala talaga yung mga durugista, no? Mga drug lords, mga kababayan, no? At yun po ang ginawa ni former President Duterte. War on illegal drugs. Ngayon, what I'm trying to point out mga kababayan, no? Yung mga nagurgur, ay related po sa drugs, no? Kumbaga, law offender po ang mga ito. Hindi po ito mga santo, mga kababayan. Kasi mukhang nagmamalinis kasi ang pamilyang Marcos, no? Akala siguro nila mga kababayan, kapag itong mga ibinibintang, no, kay former President Duterte na 30,000 di umano, ang nagurgur ni former President Duterte sa war on illegal drugs. Pag yan siguro ay natuon na doon ang pansin ng taong bayan, nakala po siguro nila, makakalimutan na ng taong bayan yung ginawang martial law ng kanyang ama, mga kababayan. We're in. The people being killed nung panahong yun, mga kababayan, ay hindi po mga drug lords, not related to drugs, mga kababayan, and not a law offender. Ano lang ba ang mga yun na pinagugurgur, mga kababayan? Yun po yung mga taong gustong magpahayag, no, ng kanilang nararamdaman, no, sa gobyerno, mga karibin natin. So saan ang mas pinakamabigat, mga kababayan? At sino ang gumagawa ng kabutihan para sa ating bansa? Yung paggugurgurin mo yung mga taong mga inosente na gusto lang magpahayag ng kanilang damdamin against the government sa panahon ng iyong ama? Or, baka kasi akala nila nakakalimutan natin, no? Or, mga kababayan, panggugurgurin itong mga adiktos na ito para maisalba ang millions of Filipinos, no, na mabibiktima nila. Saan ngayon kayo papanig, mga kababayan? Well, anyway, obviously, no, kaya nga sinisigaw ng taong bayan si Pangulong Duterte because wala naman siyang ginawang masama. Prinotektahan niya lang yung mga law-abiding citizen, no? At saka yung mga
inosente, mga bata, the future, mga kabayan, yung future generation, prinotektahan niya lang. Mas maganda nga siguro kung naipagpatuloy, kaso hindi lang. Nabudol nga tayo eh. Sabi kasi, pagpapatuloy, mga magagandang gawain. Di ba? Wala talaga. Pero ito ang matindi, mga kababayan. No? Ito ang sinasabi kong ebidensya. No? Teka lang, balikan natin yung thumbnail. Ebidensya nilabas na. Ito, PBBM Bistado. Ito po yun, mga kababayan. Sapagkat, ito, Office of the President of the Philippines, Malacanang, Office of the Executive Secretary. Noon pong December 15, 2023, ito po ang sulat nila. Kaya Vice President Sara Duterte. Nako, hindi kayo mabibigla kasi ito naman talagang stand nila noon pa man eh. Sabi dito, mga kaubayan, Vice President Sara Zimmerman Duterte, no? Dear Vice President Duterte, I am pleased to transmit the attached letter dated 15 December 2023, signed by the President Ferdinand R. Marcos, no? Regarding the government's position on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs. For the Vice President's reference and information, best regard. Ito po yung content, mga kababayan, ng sulat. Sabi po dito, this has reference to your letter for December 2023. As well as similar letters sent to the members of the cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Rimulya of Department of Justice and Solicitor General Minardo Guevara on even date. With respect to your concern, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not, emphasize ko talaga, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of the cabinet, including yourself, will echo my views on the matter. As is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. Nasaan na to, mga kaubayan? Nasaan na itong sinumpaan, tungkulin, sabi niya sworn duty, di ba? Sinumpaang tungkulin ng presidente na i-continue niya daw na defend, ang soberanya ng Pilipinas sa kahit anumang pagkakataon, mga kababayan. Nasaan na to? Hindi ba ang pagkanulo ninyo kay former President Duterte ay isang paglabag sa soberanya ng ating bansa? Nagtatanong lang po, mga kababayan, ito po yung ebidensya na kung saan magpapatunay, mga kababayan, na sinungaling or nagsisinungaling ang ating Pangulo, mga kababayan. No? Well, wala tayong magagawa. Kasi ganun talaga eh. Paiba-iba po talaga ng statement eh. Buti na lang may kopya pa si Vice President Sara Duterte. Kasi sa kanya po ito ibinigay, mga kababayan. So, ayan. Ano ang masasabi nyo? Grabe po talaga, no? Etong ebidensya. So, eto pa, mga kababayan, yung mga kandidato ng Alyansang Pilipinas, Bagong Pilipinas, may kanya-kanyang about sa ICC.
may kanya-kanya po silang pahayag. Ito po, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Nako, magugulat kayo, kanya-kanya na lang po sila. Kasi ang naiisip po sa kanila ngayon, mga kabayan, no? Parang gusto nila na lang magsarili na lang kung pwede lang magsarili, no? Kasi nadadamay na po sila no? Nadadamay na po sila dito sa ginagawa ng kanilang pinuno. Yung nangyaring pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it, and you are admin bets. So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina, no, na sabi ko, I'll be very honest, may epekto talaga. Hindi natin maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte, right Marami talaga. or wrongly, siyempre, nandun yung kanilang sentimiento para sa kanya. But tayo naman, instead na tumulong tayong mag-escalate, no? Makadagdag pa tayo sa mag-escalate yung divisiveness. Mas maganda siguro, tumulong na lang tayo mag-de-escalate kasi naandyan na yan, and ako, I would suggest na ang government, at the very least, dapat gawin nila, ipakita nila yung standard na tulong na ginagawa ng gobyerno na maski sinong Pilipino, kapwa Pilipino na nasa labas ng bansa, nangangailangan ng tulong, maghatid ng tulong. Manhid lang naman siguro yung na hindi po kami apektado dun sa mga nangyari recently. Yan, apektado na po sila, mga kabayan. Nako, magsarili na lang kayo. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay, hindi kita boto kasi nasa alyansa ka. I think, isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin, hustisya. Walang tama o mali na response dyan Alam mo, pinakamagandang response dyan sa not to respond. Ibig sabihin po ni Soto, mga kabayan, manahimik na lang kayo. Not to respond. Paano kung tanungin kayo ng ating mga kabayan? Kasi nandyan kayo sa alyansa di ba? Ibig sabihin, kapag nandyan po kayo, ibig sabihin lang po niya, naniniwala kayo sa namumuno sa inyo, wherein the president, di ba? Anong wag magsalita? Kailangan nyo talagang magsalita, no? Paano? Alangan namang iboboto namin kayo, hindi kayo magsasalita. Magsalita kayo kung ano yung mga plataforma ninyo. Yun, hindi yung paninira na lang yung gagawin ng pinuno ninyo. Di ba? Kasi kahit anong sabihin mo dyan, merong mga pipinta sa'yo Ako sa akin, merong mas magandang issue na dapat talakayin natin. Ano sabi ng Supreme Court nung umaangal kami sa Senate na dapat kapag ang isang treaty binawi ng Pangulo, dapat i-ratify din ng Senado muna. Dahil ni-ratify nila for confirmation Naniniwala kami noon, nung nasa Senado ako, lalo na nung Senate President ako, na dapat pagka ni-ratify namin at gusto natin bumitaw, dapat kami rin ang bibitaw. Ganon yung thinking ko. Ako, mas magandang kontrobersya pag-usapan yan Anong bumitaw? Ano daw yung bumitaw? Talagang bibitawan talaga kayo ng mga Pilipino ngayon. Wag na kayong tama, wag na lang kayong magsalita. Total, wala rin namang magbabago no? Nakapag-desisyon na po ang Pilipino, mga kabayan, yung mga gising na Pilipino, iwan ko lang sa mga tulog pa,
nakapagdesisyon na po kami na vote straight na po tayo. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kabayan. Huwag na po tayong makinig sa kung ano pang sasabihin nila. Total, pag nanalo siguro ang mga ito, mamimigay lang ng ayuda. Di ubos na naman yung kaban ng bayan. Bukod sa ubos, lalaki at lalaki po ang ating utang. Walang iya. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Pinapaliwanag po ni Medaldea, kumbaga, may manifestation na po si Medaldea. Nasasabihin po niya na yung mga paglabag sa pag-aresto kay Tatay Digong. So, minanifesto na po niya na mayroong mga paglabag, no? Kaya maganda po to. Okay? Nakahirit na po, magaling yung abogado natin si Medaldea. Ito po in instance, no? Ayusin ko lang ilaw ko. Ito po yung naganap diyan sa pre-trial, no? Sa pre-trial po, wala pong presentation of evidence pa. Magaganap po 'yan sa masusunod, no? So yung pre-trial po, 3 po yung magaganap. Babasahan po si Pangulong Duterte ng ikinaso sa kanya at ang revelation po sa atin yung actual na kaso. Sinasabi po ng mga kalaban ni Pangulong Duterte 30,000. Ngayon po natuklasan po natin na ang kinakaso po sa kanya ay murder ng 19 na katao nung siya po ay Davao Mayor at 24 katao nung siya po ay presidente na ng Pilipinas. Grabe po. Mas marami pa po ang namatay sa baha na dinulot ng pag-apaw ng mga flood control project ni Correct. Mas marami po mga kababayan ang nagurgur doon sa pagbaha. Ibig sabihin, crimes against humanity din yun. Mga kababayan, di ba? Kung yun ng 19 at saka 24, crimes against humanity na eh. Paano pa kaya yung, di ba? Mas marami pa doon, yung higit pa. Di ba? Crimes against humanity din yun na yata. Kaso nga lang, sino kakasuhan mo? Yung yung calamity? Or yung namumuno ng bansa? Marcos. Mas marami pa po namatay. Dapat siguro, yung extent po, no? Grabe po yan. 19 lang po, dinala pa sa ICC. Mas marami pa po yung namatay yata yung massacre sa... Ano yung massacre dun sa ano? Yung hinukay na lang. Ano pangalan? Mamasapano. Na yun, yung sa Mindanao. Mas marami pa po yata namatay dun. Nakakahiya naman kayo. Wala pang 50 ang namatay. At hindi po si Duterte, mas marami pa yata namatay sa Ampatuan eh. Sa Maguindanao eh. Kaysa dito. Mama Sapano, 44. Yan ba namang mga ganyan, hindi pa natin kayang litisin dito? Grabe naman kayo. Yan na yung ibinunga, yan yung sinasabi ninyo na malawakang paglabag. Para po, sa tandaan po natin, para po abalahin ninyo yung yun pong ICC. Marami pong ginagawa yan. Marami pong dapat imbestigahan. Biruin nyo, wala pa pong 50. Paano mo matatawag yan na crime against humanity? Crimes against humanity na ba kagad yan? Wala pa nga. Pero magtataka ka rin dito sa ICC mga kaubayan, no? Sila mismo ang nag-ano ng warrant. Yun lang po ang inilagay. Dapat dinamihan na rin nila. Total, magisinungaling na rin din naman, di ba? Dapat dinagyan nila ng 1,000. Di ba? At least marami-rami. Crimes against humanity talaga 'yon, di ba? Pero yan la, hindi sa ninalang lang natin yan. Mga buhay din po yan. Pero what we're trying to point out, may mas malala pa pong nangyayari kaysa po riyan. Diba? Dapat dyan pa lang sa pre-trial chamber na yan, no? Kagabi. Dapat pinag-usapan na yung, teka lang, ipagpapatuloy ba natin to? 15 lang at 24? Matatawag na ba natin crimes against humanity to? Hindi ko alam kung bakit hindi nila naisip yun. Baka sa susunod na pagkakataon, yun ang pag-usapan nila mga kababayan. 50 katao, humanity na kagad. Hindi na ba kayang ng korte natin yan? At yan po, hindi pa po si Duterte, pangkalahatan pa po yan. Yan na po yung mga murder
Yan lang po ang mayroon sila na minarder po. Baka mga kababayan, no? Ito bigla akong napaisip kasi palaging involved, opinion lang po ito. Kasi palaging nai-involve ang pera, ha? Naisip ko lang, baka yung 19 at saka 24, yan lang yung nagbayad yung pamilya. Yung mga hindi nagbayad, wag na munang isali. Yung mga nagbayad lang, magkano kaya? No? Tatanong lang, at saka opinion lang natin yan, mga karibin natin. We don't have any concrete evidence, but based on history, no, ng Pilipinas or ni Trillanes, may history ng bayaran yan. Yes, di Lima. Anyway, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa pagnanakaw na